Alright, na-miss natin ang Davao City, no? For how many days tayong nakaalis? Ay, how many days ba? Like 27 ngayon, no? 26 kahapon. So, wala tayo dito kahapon. Tsaka nung 25 ng araw, 26. So, na-miss ko itsura ng Davao City kung anong ganap, no? O, ito pala. Meron pa ring tao, no? Kahit 27. Well, balik sa trabaho. Mga empleyado, no? Yung mga estudyante, wala na. Yung mga government employees, wala na rito. Yung iba nagbabakasyon na. Yung iba ay pabalik pa lang, no? Bakasyon na ng mga taga-government employees. Sino ba sila yung mga government employees? Mga teachers, mga taga-city hall, mga taga-barangay. Ay, may office pala mga taga-city hall. Mga teachers lang pala yung yung talagang bakasyon. And yung mga empleyado, mga private, mga corporate company, no? Mga kumpanya, so yung mga empleyado, mga BPO, pasok pa rin yung mga empleyado natin, mga Davawin, yung mga Pilipino sa 27. So full blast na naman yung natin dito, yung sakayan ng mga bus station ngayong 29, 30, 31. Kasi syempre ang Davao City is pinaka sentro, no, ng Mindanao, or hindi man siya strategically pinaka center, kasi pag sinabing center yun yung Cotabato, I mean Central Mindanao. Well, kumbaga dito yung pinaka metro, no, ng Mindanao. So it's Metro Davao. So kung sa Luzon ay Metro Manila, kung sa Cebu, sa Visayas ay Metro Cebu, Metro Iloilo, merong Metro Bacolod, tsaka Tacloban, kasi hindi naman pwedeng hindi pwedeng mga Tacloban ay pupunta ng Cebu, hindi pwedeng mga taga basta hirap bumiyahe papuntang Cebu. I mean hindi naman lahat na mag-eroplano, basta walang by land or walang mga tulay ang Central Visayas, I mean yung Visayas region. Kaya yung mga Pilipino kailangan sumakay ng bus tsaka barko para makapag traverse, no, or makapag biyahe papunta sa kabilang mga rehiyon. So Visayas is meron silang 3 rehiyon lang, no? West, East, and Central. Whereas ang Mindanao, meron tayong Caraga, meron tayong Northern, meron tayong South Sargin, Barm, and Davao region. So we have 5 regions. So ibig sabihin Davao City is meron tayo dito Davao City yung pinaka metro ng Mindanao. So sa Luzon naman ang Metro Manila. So ibig sabihin ang mga tao nandito ngayon, maaaring mga empleyado pa to na ngayon pa lang 29, 30, 31 uuwi papuntang probinsya nila. So ano nga ba yung pinakamalayong probinsya dito sa Davao City na uuwian ng mga nagtatrabaho dito? For example, mga Chavacano, no? Shout out mga Sambuangueño, mga Chavacano, mga taga Sambuanga. So dito si Sambuanga City. So kung magbabayland, as far as I know nung ako nag-inquire, nasa 19 hours to 21 hours yung biyahe from Davao City. Although walang direct na biyahe, pero merong parang tour rides from Davao City to Cagayan de Oro City, and Cagayan de Oro City papuntang Zamboanga, or pwede rin Davao to Cotabato City papuntang Zamboanga, or pwede rin Davao City to Jensan tapos Zamboanga. So yun yung pinakamalayong lugar. So ibig sabihin kung babiyahe sila ng 31 ng umaga, so maaaring maabutan sila ng New Year sa kalye, sa highway, sa bus. So ibig sabihin 29 pa lang or 30 kailangan nilang umalis ng Davao City kung magbabaylan. Pero kung ako naman ang papapiliin, kunyari ako taga Zamboanga, mas piliin kong mag-eroplano na lang, kasi ang eroplano nasa minsan 750. Oo, meron akong nabook dati na flight papuntang Zamboanga City na nagko-cost lang siya around 750, mga ganun lang. Tapos hindi ko lang siya, kinancel ko siya. I mean hindi na tumuloy nun. That's August, no? Kasi nga parang medyo siya, komplikado sa aking mga schedules, no? Sa aking mga activities. So hindi ko na lang tinuloy. Subutin na lang 700 lang, no? Hindi masyadong masakit sa bulsa yung aking kinancelled na flights. And ayun. So ako pupunta na ako Chavacano, tapos dito ako sa Davao natatrabaho, tapos uwian ko talaga, schedule ko talaga na uwian ay ang December, para doon mag New Year talagang eroplano, no? Early booking talaga yung gagawin ko.
Tapos sa ano naman, mga taga Surigao City. Ang Surigao City nasa biyaheng ano, nasa mga 7 to 8 hours yung biyahe. Taga Tandag City naman sa Surigao del Sur is nasa 8 hours din, no? 7 to 8 hours din yung biyahe. So ibig sabihin yung mga 8 hours, so pwede silang bumiyahe ng ano pa lang, mga 31 ng umaga o ng tanghali, pwede na yun. Makakaabot na sila ng gabi sa 31 at makapag ano sila, makapagsalubong ng bagong taon kasama ang pamilya. Cagayan de Oro City is around 7 hours, no? 6 hours to 7 hours kapag ka non-stop. Kapag ka regular naman na bus ang sasakyan bound for Cagayan de Oro City ay nasa 8 hours lang naman. And ganoon din, no? So pwede na silang umalis ng tanghali ng 31. So sino pa ba yung mga malalayong lugar? Cotabato City, lapit lang naman eh. 6 hours lang, no? Via Kidapawan City. I mean, meron ba Kidapawan City? Hindi pala, no? Jensen, I don't know. Nakalimutan ko na. Kaya na bahala dyan mag-comment mga taga Cotabato na nanonood nito, no? Cotabato City. Taga Jensen, malapit lang yan. 3 to 4 hours na yung biyahe niyan. Hindi naman ganun kalayo. Pwede mong gawing bakuran ang Davao City in the General Santos City. Kaya nga ang Davao City, marami ditong mga taga Jensen. At marami ding mga taga Davao na nasa Jensen kasi nga malapit lang. In case of emergency, andali lang makauwi. Andali lang sakay ng bus kasi masyadong accessible ang bawat syudad. Mayroon talagang connecting trip. Ano pa ba yung mga hindi ko nabanggit? Pagadian City. Sa Pagadian City, syempre mas malapit lang yun, no? Mas unang madadaanan natin yung Pagadian City papuntang Zamboanga City. Although di pa ako napunta sa dalawang syudad na yun, pero hindi ko rin alam kung kapag pupunta ka ba ng Zamboanga City via by land, kung madadaanan mo ba talaga yung Pagadian City, baka iba yung ruta. So any tips or any idea, paki-comment nga dyan ng mga taga Zamboanga Peninsula, or kung hindi man, kahit hindi ka taga Zamboanga Peninsula, kung ikay nakapagbiyahe na, so pwede nyo kung bigyan ng tip paano makapunta Zamboanga. I mean kung madadaanan ba natin yung Pagadian City bago mag Zamboanga City. Dito nakatayo ngayon sa pinakasentro ng Davao City. Sa may Ramon Magsaysay corner si Imricto Street. Malaki-lalata ng konti, tapos punta tayo sa may Rojas Night Market. So na-miss ko lang yung Davao City. Tsaka gusto ko makita kung ano yung tsura nitong Davao City kapag ganitong panahon. Bakasyon. So walang masasyante syempre. Kasi kung may pasok lang to sa klase, siguro ngayon napakadaming estudyante dito, no? Ang daming mga naka-uniforme at ayun, nag-aabang ng mga sasakyan, punuan ng mga jeep. So dito naman diretso yan papuntang Gaisano Mall of Davao. Friendship Park ng Chinatown. Pasko Fiesta 2024. Di ba? Relax lang yung mga natin ngayon, no? Kalsada. Kasi nabawasan ng nasa mga 30 to 40% or 50% ang tao sa Davao kasi nga uwian yung mga bata, mga nag-aaral dito, no? Mga estudyante, uwian sa kanilang mga probinsya. Caraga Region, Socsargen, Barm, Davao del Norte, de Oro Oriental, Occidental del Sur. So kayo, mga nawalay sa Davao ng ilang buwan, ilang taon, no? Na-miss nyo rin ba
Buti na lang no, marami kami mga nagva-vlog dito sa Davao kahit paano. Medyo meron kayong update kahit paano kung anong hitsura ng kalsada, ano na hitsura ng daan, kalye, ano na bago sa landscape natin dito, sa ating cityscape, urban landscape. Di ba? Kung may madadagdag bang mga gusali, may mga nawawala bang mga landmarks. Okay, andito na tayo sa Rojas Night Market. Kagabi, lakas ng ulan sa Davao region. Binaha, may nakita akong mga post sa Facebook na binaha na yung bandang Occidental, Davao Occidental, tsaka bandang Davao Oriental. So, ibig sabihin, dahil napakalakas ng ulan kagabi dito, panigurado itong area nitong night market, panigurado, no? Walang mga nakapagtinda dito kagabi, or walang benta kasi lakas ang ulan nun. Ewan ko lang kung maging dito ay malakasin ba, diba? Pero parang wala lang, no? Parang hindi lang kagabi. Congratulations nga pala, no, sa mga taga Davao, sa atin lahat, kasi nakabili ulit, no, nakapag-acquire ulit ng ating City Government of Davao ng mga bagong mga equipments, bagong garbage truck, bagong mga bulldozer, tama ba? Ano ba tawag doon? Mga backhoe, mga sasakyan, no, na pwedeng gamitin ng ating mga taga NDRMC, taga 911, pang response, no. So congratulations, kasi madadagdagan naman yung asset natin, additional asset. So, pipilitin natin makabalik agad ng January 1 para ma-vlog natin, maipakita ko sa inyo hitsura ng Davao City kapag January 1. Diba? Kung sino ang andito sa kalsada. Diba? Yung mga nagliliwaliw. Tingnan natin. Sana magawa ko yun. Pero kung hindi naman, okay lang din. No problem. Maintindihan naman natin kasi nga hangover, busog, di ba? Puyat kasi nga nagsasalubong sa sa New Year's Eve. Although wala namang bago sa akin, New Year o hindi, talagang ako na may natutulog talaga pag umaga na, o inuumaga, tinatanghali na ng tulog. Yeah, di ba? Nakakamiss ang Davao, no? Ako lang, kumbaga iniisip ko lang lagi, kasi umalis ako ng Davao nung 25 after kong mag-vlog dun sa may pahalipay sa Taal. So diretso tayo ng Samal, there pahinga 25 tapos 26, no. So nakabalik lang tayo din kagabi. Kanina pala, sorry. Kaya kanina. So na-miss ko lang hitsura na Davao City ngayong 27. Walang pasok, walang eskwela, bakasyonan. So yun na nga, nabawasan ng sa mga 30 to 40% nabawasan ng mga tao sa Davao. Pero panigurado na by 31 hanggang January 1, 31 ng hapon tsaka January 1 araw ng umaga, panigurado wala kang makikita dito ingay ng mga sasakyan. Yung iba naman, ayan may mga pabuhay na mano, palihi. Diba? Ano ba Tagalog sa palihi? Pabuhay na mano, parang gano'n, no? Na ng trabaho. Yung iba kumakain ng chicken feet Adidas kasi kahig ng kahig. Tapos hindi naman sila takot na magiging isang kahig ng tuka kasi hindi naman daw kakainin yung tuka. Yung yung Adidas lang, yung chicken feet. Para daw whole year round ay walang kapagurang kayod ng kayod, kahig ng kahig.
kumbaga grabe yung enerhiya, 'di ba? So baga parang ano yun, no? Yung characteristics ng ano nung chicken feet or yung Adidas ay yan nga, kahig ng kahig. Pero hindi isang tuka, ano, hindi isang kahig isang tuka kasi nga ano hindi naman kung kakainin mo kasama yung ulo ng manok, yung pantuka. So yan, isang kahig isang tuka ka na nun. Nice one. Magaling na, matalino din. Hindi may kakilala akong ganun, shoutout sa iyo, no, kung nanonood ka na ito. Ayos din. Magandang ano din, no, magandang ideya din 'yun. So, ikaw lang din may naniniwala sa mga pamahiing ganun. Diba? So ito yung Davao City, downtown area, heart of the city. Ibalik kapag ikaw ay dayo ha, kung hindi ka taga rito sa Davao City tapos pupunta ka dito para mamasyal. So wag mong kalimutang puntahan tong lugar na to kapag kagabi. Kahit araw okay din to, araw tsaka gabi, no. Kasi makikita mo tong ano, napakagandang kalye namin dito pag gabi kasi wala kang makikita mga gawad ng kuryente, walang mga spaghetti wires ba, wala kang makikita mga overhead wires kasi naka-underground cabling system kami dito sa kalye na to dito ha. Tsaka doon sa isa naman sa San Pedro Street kung saan makikita mo yung City Hall of Davao. And of course no, yung napaka-iconic naming Rojas Night Market. So, di ko alam kung si Marco Polo Hotel meron siyang nilagay dyan na Merry Christmas, Happy Holiday nung 24 ng gabi and 25. Hindi ako sure kasi hindi ako nakadaan dito nung time na yun. This is Davao City during night time. Diba? Nakamiss, no? So sana no, ganito lagi ang Davao. Well, siguro ito, tandaan natin to ha. Itong video na to, magagamit natin to in the future. Kapag mabuksan na yung ano, bypass roads in the tunnel natin, tsaka yung ating coastal roads na 18 kilometers, baka yung normal days dito sa Davao ay magiging ganito na yung hitsura, di ba? Wala ka nang masyadong makikita mga private cars, puro na lang jeep ang tatakbo rito. Kasi nga yung mga private cars, mga private vehicle, dediretso na silang dito, Rojas Night Market. Tapos doon na sila dadaan sa may Rojas segment. Diba no? Sarap pakinggan ng ano no, ng syudad na hindi siya ganoon kaingay. Slow pacing. Hindi siya polluted. Hindi siya makalat. Wala pang makikitang gawad ng kuryente, di ba? Ang ganda lang. So, yan, na-miss ko lang Davao. So, sana ay nagustuhan nyo rin tong video na to. And magpaalam na ako at pupunta na tayo sa Rojas Night Market. Wala lang, bibisita lang ulit tayo, no? Update lang kasi parang 1 month na yata nakalipas bago ako nakapasok dyan sa loob. At ipapakita ko na sa inyo yung, yung ganap, di ba? Alright, thank you for watching. Happy holiday. And mag-New Year na, no? So, ano kaya yung mga New Year's resolution natin? Wala, tuloy pa rin. Okay.